What's up, schoolmates? Nandito pa rin tayo sa Mayamot National High School! Ayan, kung kanina napakinggan natin ang mainit na debate ng mga student debaters, ngayon naman, pakinggan naman natin ang mainit na boses ng mga student audiences natin! Mayans, it's your time to shine. Alamin naman natin kung ano nga ba ang masasabi ng mga estudyante dito sa school na to. Okay, sino ang willing mag-volunteer? Ayan, come on here, come on here. Let's go, let's go. Ito ang tanong mo. Kung ikaw ang magdedesisyon, ano ang mas mahalaga? Ang pagprotekta sa mga kabataan o ang pagrespeto sa kalayaan ng mga gamers? At sa amin po ay hindi po kami pumapayag na iban po ang violent video games dahil meron po kaming tatlong reason. Una, ang violent video games ay hindi lamang para sa libangan. Ito ay naging hanap buhay na rin ng ating mga kababayan. Di ba meron nga tayong mga crisis sa Pilipinas na meron tayong mga magulang na walang trabaho. Doon tayo nagkakaroon ng problema na kailangan pang lumipad ng mga Pilipino sa ibang bansa para magkaroon ng trabaho. Dito sa Pilipinas, nagkakaroon ng trabaho mga tao, ang mga Pilipino, dahil sa video games, sa mga esports at sa mga streams. Sa pangalawa po, bakit pa kayo naging magulang kung hindi nyo kayang gabayan ng inyong mga anak? Sinabi nga ni Ate Jonah, bakit pa kayo nag-anak kung hindi nyo kayang maging magulang sa kanila? Ang pagbaban ng video games para sa amin ay short-term solution lamang. Bakit? Kung pagbabinan natin yung ating mga video games, meaning ba nun mawawala yung mga aggressive, yung mga bad behaviors ng ating youth? Di ba hindi? So all in all, dapat nating gabayan, dapat nating i-monitor yung ating mga magulang. I-mentor natin sila, turuan natin sila kung paano i-guide ng maayos yung ating mga estudyante o ating mga kabataan para maging maayos na user ng mga violent games na ating ginilaro sa ating pang-araw-araw na buhay. Yun lamang po. Maraming salamat from the blue team. Actually, nasagot niyo yung insight ko for today's episode kasi we should focus on long-term solution actually. Kasi ang mga bagay na panandalian ay lilipas din. Mag-focus tayo sa mga long-term solution na kapag nasolusyonan, magbebenepisyo ang bawat isa ng mas matagal na panahon. Okay, thank you so much sa mga estudyanteng nagbigay ng kani-kanilang opinion sa topic natin ngayong araw. Love that. At ngayon naman ay oras na, James, para alamin kung sino ang nangibabaw sa husay ng paglalahad, pagtatanggol ng paninindigan at paghahatid ng kanilang mga ideya. Always remember lahat kayo, guys, yung mga debaters natin. Palakpakan naman natin yung mga debaters natin. Sila ang nagpuwis buhay, literal. Medyo lalabas na yung litid na sa leeg kanina makikipaglaban ng kanilang ideya. Pero guys, ito nga lahat kayo ay panalo na dahil you were brave enough to really let out your ideas para mapakinggan din ng ating mga commenters, ang audience natin, And it's really bravery to be seen, to be open-minded, sa iba't ibang mga pananaw at idea. Kaya naman, huwag na natin patagalin pa dahil nahirapan talaga kaming mamili kung sino ang best speaker at sila, ay walang iba kundi si Jonah May Amante and James Bryle Villegas! Ang main takeaway ko talaga sa topic natin ngayon is, I do not totally agree na dapat i-completely ban ang violent video games sa Pilipinas. Especially, syempre, tinatanong natin, kasalanan ba ito ng developer? No, hindi nila kasalanan to. Hindi naman sila naglalaro nag-develop lang sila ng game. Kasalanan ba to ng mga naglalaro? Kasalanan ba to ng mga taong dapat gagabay sa kanila? I think yes. Kasi kung naglalaro sila responsibly ng isang laro na may topic na violence, they should be more responsible. Dapat responsable sila mag-isip at critical sila mag-isip. Kasi ayan ang unang-unang pinasok mo Diyan ka nag-e-enjoy. So, dapat alam nila ang pinagkaiba ng virtual world tsaka sa totoong buhay. And, syempre, kanina na-mention, parang, it is short-term lang talaga siya na solution if ibaban natin yung video games para lang ma-ease yung violence ng mga kabataan. Kasi marami pang factors ang maging reason para maging violent sila. We have drugs, we have gangs, we have poverty, we have lack of education na dapat masolusyonan ng government natin para hindi tayo mauwi sa violence. Correct. Actually,
parang yun na-realize ko kanina nung pumasok yung tanong na limitation of freedom ba? Yung pag-ban ng games. Actually, guys, if you recall, sa older times, di ba, even consumption of books with specific topics was already being done. Di ba? Yes. Pero, the intention was not really to limit violence, but it's more of to contain the ideology. So, yung violence, essentially, dapat minumulat ka niya na may ganun palang uri ng karahasan sa mundo. And tama yung sinabi mo na you should game responsibly kasi hindi naman kasalanan ng isang ideology na nandyan siya. What you should do to be responsible is anong gagawin ko about it? Will I act on it or will I act against it? Kasi yun yung dapat itinuturo ng mga magulang at ng mga teachers sa mga paaralan. Kasi evil exists, di ba? Evil will always exist. But it only takes a few good people to limit that evil, di ba? So that's what we should always be acting on. At saka tama, it's not the video games that is the reason, di ba? It's access to guns, it's access to drugs, it's access to different forms of crime sa ating bansa na dapat solusyonan. At hindi ito natatapos lang sa video games. So sa mga gamers dyan, kalma lang kayo. Gusto muna nating pasalamatan. Siyempre, ang ating mga Mayan! So palakpakan na natin ang Mayamot National High School. Sino yung mga gusto nating pasalamatan, James? Maraming salamat po, of course, sa Mayan, sa Mayamot National High School, and of course, sa mga teachers natin, sa mga facilitators, instructors, and of course, sa staffs and crews na tumulong sa atin ngayon. And of course, sa buong institution, maraming salamat po sa warm welcome ninyo sa amin. Pasalamatan ninyo ang inyong mga sarili. Palakpakan ang mga sarili. Thank you for being participative. At sana ay marami kayong natutunan. And with that, sa bawat usapin sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil ang bawat opinion natin ay mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo. Schoolmates, May pakialam ka! Thank you so much!